Ngayong episode, dumayo naman tayo sa Padre Garcia sa isang ornamental plant nursery. Sa mga drone shot, mukhang matagumpay na, pero sa likod ng mga makukulay na dahon ng kanilang mga halaman ay ang kwento ng pagsisimula at pagsisikap mula sa hirap. Nag-start yung business namin na Rinas Ornamental Plants Trading year 2007, bali mga 10 years old. 10 years old po ako noon. Natatandaan ko before kung paano sila nag-umpisa. Parang unti-unti sila nagsusubi ng yung mga ipon nila hanggang sa makabili sila ng paunti-unting mga halaman. At doon na sila nag-umpisa mag-propagate sa loob ng sa bakuran lang namin. Simpleng bakuran lang hanggang sa unti-unti nila ito napadami. At nung kaya na nila makakuha ng pwesto, doon na sila nag-start na magbukas ng business. Makikilala natin si Joshua, ang pangalawang henerasyon na nagpatuloy ng simpleng pangarap ng kanilang magulang. Noon, ang kanyang mga magulang ay nagsimula bilang mga assistant sa isang plant nursery. Dumana sila ng hirap at minsan, umabot pa sa paghahati-hati ng iisang tilapia ang kanilang ulam. Dati kasi wala pa kaming business noon, so nangangamuhan lang kami. So na-experience namin na parang ang ulam lang namin noon ay pritong tilapia lang, isa. Tapos kumakain kami sa lapag, hahatiin namin yun, 5 kami. Hatiin namin yun sa 5. Tapos, kumbaga, yung maliliit na part, yun sa parents ko. And then yung sa malalaking part, yun yung ibibigay sa aming mga magkakapatid. At kalaunan, dahil sa pagsisikap ng kanyang mga magulang, nakapagtapos din silang magkakapatid ng pag-aaral. At hindi na sumagi sa kanyang isipan na babalik siya sa paghahalaman. So ako naman po ay tapos ng 4 years college, Bachelor of Science in Business Management. And then nakapagtrabaho naman po tayo sa as manager sa isang company. And then since 2020 nag-pandemic, doon na na-start tayo na mawala ng trabaho, na layout tayo. Pero nang dumating ang pandemya, kahit supervisor na siya, nawalan din siya ng trabaho. Pinayuhan siya ng kanyang ina na magsimula ng sariling plant nursery. By that time kasi, nung ma-layoff po ako, hindi ko po naisip talaga na magkakameron ako ng ganitong business. Kumbaga, nag-aantay lang din kasi ako ng opportunity na after pandemic, babalikan ba ulit ako nung pinasukan ko dati. I-message ba ulit nila ako. Pero dumating na lang talaga kasi sa point na hindi mo alam yung blessing talaga ni God eh. Kasi parang inano ko nung mother ko na hindi, magtayo tayo ng garden. Tutulungan kita, akong bahala sa'yo. At doon niya napagtanto na ang mga natutunan niya noong bata pa tuwing tumutulong sa mga magulang ay nasa kanya na. Kaya naman, ilang taon lang, makikita natin ngayon sa mga drone shot ang laki ng improvement. So, nakapag-produce tayo ng panibagong branch dito sa Padre Garcia, and then nakapag-provide tayo ng lote na 4,000 plus sa tulong na rin ng ating first branch na Rinas Ornamental Plants Trading, at dito rin tayo nagbubuhay ng ating mga pambentang halaman. So ngayon, dito na rin po tayo nag-i-stay at tinututukan natin itong garden, at dito na rin tayo nagpaparami ng ating mga magagandang halaman na isinusupply naman natin hindi lang sa mga landscaper, pati na rin sa mga seller natin. Ngayon, may second branch na sila at nagsusupply na sa mga resort, landscape artist at iba pang plant nursery. So meron na rin tayo mga sinusupplyan tulad ng mga malls, resort at saka mga subdivision. Meron tayong mga LGU na sinusupplyan. Mula sa payak na simula, ngayon ay isa na rin siyang inspirasyon ng tiyaga at tagumpay. Sa kasipagan nila, yung naging result kasi kumbaga overflowing naman yung dumating naman sa amin, since yung pagiging masinop nila before ay natumbasan ng maraming biyaya. Dahil sa sipag at tiyaga ng aking mga magulang tulad ng isang pag-aalaga ng halaman, so nagresulta ito ng maraming bunga at maraming binhi, tulad na lang ng kinararatingan ko ngayon. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri ngayong episode. Ornamental plants naman po ang ating tatalakayin. Siyempre kasama natin si Sir Joshua. Yes, po. Sir Joshua, nasan tayo ngayong bayan? So nandito po tayo ngayon sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas. Ayan, at itong inyong bahay is nasa gitna ng inyong nursery. Yes, tama po. Ayan, so for almost half hectare, Yes, 4,000 square meters. 4,000 square meters, napakaluwag ng kanilang nursery na nagsusupply din ng kanilang main branch ninyo. Yes po. At pakinggan nyo po ang kanilang pagbabahagi. Ngayon makikita nyo, very well established, ang ganda na, sophisticated na ang kanilang farm. Pero way back 2007 sila po ay nagsimula lang talaga ng simpleng-simple
Very humble, maaantig po kayo sa kanilang pag-uumpisa. Hindi nyo iisipin na ang ganitong klaseng negosyo na established na at growing ay nagsimula lang talaga sa simpleng payak na pamumuhay at pag-uumpisa. Pakinggan nyo po ang kanilang storya dito sa Agri sa Agri. Hello po, magandang umaga. Ako si Joshua Hermina, 28 years old at nandito tayo ngayon sa Rinas Ornamental Plants Trading. So ang binubuhay namin mga halaman dito sa aming nursery, tulad ng mga outdoor plants, meron tayong mga ginagamit sa mga landscaping, tulad ng mga pang-groupings at saka syempre mga pang-shade din natin sa mga halaman. So primarily ang mga binubuhay namin dito is yung mga ornamental plants na siya ang aming sinusupply syempre sa mga sellers at saka sa mga landscaper din ng mga partners namin. Bale, natutunan ko yung kaalaman ko sa paghahalaman by sa panonood lang din sa kanila. Since parang yung curiosity mo, bilang maliit ka pa lang, na nakikita mo yung ginagawa ng mga parents mo, ng mga magulang mo, paano ba talaga magbuhay ng halaman. Kasi kumbaga parang ano yun magic eh. Kasi hindi lahat ng tao kaya mong magbuhay ng halaman na itatanim mo lang, iiwanan mo, buhay ka agad. Kasi parang ilang taon mo din na ginugol yung sarili mo para aralin yun. Then makikita mo na ang galing naman ng mother ko na paano niya nagagawa yun, parang ang galing-galing naman niya, no? So, sa pagkakameron ng curiosity sa utak ko, doon ako nag-start na itanong sa kanila, paano ba ito ginagawa? Hanggang sa pinabayaan na nila ako, tinuro lang nila yung mga basic hanggang sa natutunan ko na rin in a natural way. Nag-start yung business namin na Rinas Ornamental Plants Trading year 2007, bali mga 10 years old. 10 years old po ako noon. So, natatandaan ko before kung paano sila nag-umpisa. Parang unti-unti sila nagsusubi ng yung mga ipon nila hanggang sa makabili sila ng paunti-unti mga halaman. At doon na sila nag-umpisa mag-propagate sa loob ng, sa bakuran lang namin. Simpleng bakuran lang hanggang sa unti-unti nila ito napadami. At nung kaya na nila makakuha ng pwesto, doon na sila nag-start na magbukas ng business. So bakit Rina? So nakuha natin yung pangalang Rinas Ornamental Plants sa pangalan ng mother ko year 2000 nung nag-start sila mag-garden. With my father dito naman sa aming first branch year 2007 up to present. And then hanggang sa nanganak lang yung aming business at nagkameron kami ng nursery dito sa second branch namin dito sa Padre Garcia, Batangas. So dito sir sa amin, dito sa nursery namin, ang pinapropagate po namin is yung mga pandakaki plants na kalimitan ginagamit natin sa mga mall. And then syempre, meron din tayo dito mga miagus, picara, siplera, Hawaiian palm, maki, na siyang talagang kalimitan na binibili ng ating mga suki. Bale, sa mga plants naman na naging bestseller sa amin, it's yung mga kalimitang ginagamit sa mga landscaping na halaman tulad ng mga ornamental. Meron tayong mga pang-outdoor, meron din tayong mga pang-indoor na halaman. And then syempre, kalimitan na kinukuha sa atin ay yung mga pwedeng gawing mga pang-bakod or mga pang-trim at saka mga pang-spot sa mga places na talagang yung nakatutok talaga yung mga may-ari ng bahay or mga subdivision na palaging dinadaanan ng tao. So sa signature sir, kalimitang binibili talaga sa amin at binabalik-balikan ng ating mga suki is yung ating dwarf pandakaki na halaman. Bali sir, madidescribe ko si dwarf pandakaki sir. Isa siyang sobrang berdeng halaman na kapag namukadkad yung bulaklak niya, nagbibigay siya ng maputi na bulaklak at medyo may kabanguhan din. Dati po kasi, yung mother ko kapag nagbubuhay siya ng halaman in a traditional way, ako kasi po dito sa amin, dito sa nursery namin. So, every pagbubuhay kinakalculate ko talaga kung ilang days ba since kung paano ba siya buhayin. From day 1 hanggang sa ilabas siya, kinocompute ko po yun. And then para alam ko po kung kailan siya pwedeng i-out. Kasi kung doon tayo bebe sa knowledge natin before na bubuhay lang ako nito, bilang lang tayo ng ilang araw na ganyan. Minsan kasi, yung hindi pa enough, yung pagbubuhay natin ng halaman, minsan nakala natin buhay na, yun pala, pagbukas natin ng halimbawa ng punlaan, ay hindi pa. Kumbaga nasasayang yung oras na nauulit-uli, babalutan mo uli siya. Pero ako, ang ginagawa ko, kumbaga sa technical ako naka-base. And then syempre, inaalam ko kung kailan ako mag-i-start, mag-propagate. Nakakalkulado na yun kaagad hanggang sa may-out na rin namin. Actually sir, hindi ako nagpaparami ng halaman na ako lang yung meron. Ang ginagawa ko po kasi ay parang kung ano yung in demand sa natin, sa market natin, yun talaga yung lagi kong pinaparami. Since para hindi siya ubos ng oras, kumbaga kapag nabuhay mo na to, expected mo na kagad na meron na kagad tatawag at bibili sa'yo. So ina-identify ko naman yung ating mga halaman sa pamamagitan ng demand din ng ating market. So kung ano yung kalimitan na hinahanap ng ating mga suppliers at saka yung ating mga buyers, yun yung aking pinaparami. Tapos nagpo-focus
nag-focus lang din ako doon sa certain na halaman na yon. At by that, nag-start na akong bumili ng mga materials at saka pinaglalaanan ko rin talaga siya ng panahon. So sa negosyo naman namin, masasabi kong pinakamahirap na kalaban namin ay yung kulang ka sa tubig, yung mga halaman. Siyempre, priority mo yung mga pandilig. Siyempre, yung mga maninira ng halaman, yung mga insekto, mga fungus, and then siyempre, mga damo, naligaw na lumilitaw na lang na minsan kadalasan mas mataas pa siya kaysa doon sa mga halaman mo. Siguro yung mga halaman na kaya ko yung flex, yung top 5 na meron kami dito sa aming garden ay yung Siplera, Picara, Kamuning, Maki, at saka Yellow Pandan. So Siplera, kaya siya napasok sa top 5 ko is unang-una madali siyang buhayin. Yung kulay niya yellow na meron siyang halong green. So parang nakakabuhay siya ng vibe nung garden kapag gagamitin mo siya sa mga landscaping at saka ilalagay mo siya sa isang certain part ng bahay. Sa presyo naman, talagang okay na okay siya sa market. Talagang mabibili mo siya sa amin ng mababa at saktong-saktong presyo. Top 2 second, meron tayo ditong Picara. So isa rin siya sa nagbibigay kulay kasi kagandahan. Nagustuhan ko siya dahil yung combination ng kulay niya na white and red. So ang top niya kasi, top view niya ng dahon niya is white and then yung ilalim kasi ay red. Minsan kasi kapag napapahid siya ng hangin, kapag bumabaliktad yung dahon niya, doon yung nakikita yung pinaka-red na nagpapaganda ng kulay niya. Third, meron tayo dito dwarf pandakaki. Nakalimitan talagang kinukuha ng ating mga clients na ginagamit nila sa mga landscaping. Siya ay meron maliliit na mga dahon at bumubulaklak siya ng puti. Fourth naman, meron tayo ditong maki na ginagamit naman natin sa mga fence as fence na pwede rin siyang itrim. Lalo na pagka naka-grouping siya, nagiging bakod na rin natin siya. At saka syempre yung last, yung Yellow Pandan. Sobrang ganda-ganda ako dito lalo na kapag nakalagay siya sa isang kawa na meron siyang pebbles. So doon natin makikita yung lalong ganda niya na pwede natin siyang ipang spot sa isang groupings ng landscape. So ang superstar naman ng aming nahalaman dito sa aming garden na talagang maganda yung kitaan na nakakapagbigay din ng tulong sa amin ay yung ating mga pandakaki plants. At talagang yun yung talaga binabalik-balikan ng ating mga customers. So very colorful, ganda, bright. Anong klaseng halaman to? So ito sir yung ating tinatawag na Golden Miagus. Golden Miagus. Isa Opo. to sa top 5 Top 5 po natin, opo. So, describe natin uli ang kanyang characteristics. So meron siyang 5 fingers na maninipis and then syempre kulay yellow yung combination ng yellow and green yung kanyang mga dahon. And then kapag tinitrim kasi siya dito sa ibabaw, mas kumakapal at mas dumadami yung sanga niya sa ilalim. So yun yung mga nagugustuhan ng ating mga customer lalo na ngayon, ito po yung ating mother plant. So nag-start lang din siya sa maliliit. Hanggang sa naging ganda na lang din siya. I see. Ito, paano mo naman ito napaparami? Ito ba yung nagsasaha o cuttings? So kalimitan kasi sir, lalo na pagka summer, ginagamit talaga nila yung ICU method or yung cuttings. Pero sa amin po kasi sir, since medyo meron naman kami mga alternative na ginagamit tulad ng mga marketing. So yun yung aming ginagamit talaga na pagbubuhay, pagpaparami. Mas mabilis pag marketing. Apo, mas malaki yung chance na mabuhay po talaga yung Basta meron kang pinaka mother tree. Apo. Na mas malaki, mayabong, madaling mag-market. Kung maliit pa, mahirap mag-market, maliit ang sanga. Opo, kasi may chance po mamatay pa. Tsaka mabali po yung pinaka-stem. Yeah. So kung sa mga bibili ng ito at lalagay nila sa kanilang bakuran at magma-marketing sila, mga ilang months pa sila pwede? Kung ganito kalaki na. Kung ganito kalaki sir, pwede kayong mag-market nito tapos abutin kayo at least 2 months bago siya magkameron ng ugat. Oh, okay. Po. So, mabilis lang din pala. Opo. Tapos po pagka after yung magkameron siya ng ugat at saka fully developed na yung ugat niya, pagka ibababa naman siya, titatanin, kailangan nyo pa rin ng at least 1 month sa lilim na lugar bago pa siya i-out sa sunlight. Sa sunlight. So, ito pang outdoor talaga. Pang outdoor pang talaga. harap bahay, pang welcome. Opo. Ayan. Pwede ba itong ilagay sa paso or mas magusto nila yung direct dun sa lupa? Kalimitan po kasi sir, ang gusto po ng mga clients natin, yung mga nakatalim lang talaga siya sir sa lupa. So meron namang ibang mga, since wala silang mga lupa na pinagtataniman, inilalagay nila sa mas malaking paso naman. Pero kalimitan talaga sa lupa siya. Mas madali siyang kumapal at kumanda. Ayan. So kung sa mga bibili nito, magkano yung ganito kalaki? Sa ganito sir,
Yung mother plant po kasi namin, hindi po namin siya ina-out. Ito lahat to, puro mother plant Mother na plant to. po namin. I see. So, meron kami nito nasa size 5x5 na plastic. Maliit lang mas siya. maliit. Ranging na 20 pesos lang. 20 pesos. Opo. Mura-mura. Mas mura po. Pero sa mga gusto talaga, nag-i-insist sila, gusto nila ganito kalaki para maganda na. Siguro po, kung talagang gustong-gusto ni client, Mhm. talagang pagbibigyan, Pag-uusapan. pag-uusapan, pagbibigyan naman po natin, siguro at least mga 250 pesos to 350 pesos. Depende po sa kapal at ganda ng halaman. Ng halaman. So mostly yung mga resort, gusto nila malaki na. Mhm. Para pag opening nila, maganda na agad. Diba? yun. Tsaka yung mga mag-house blessing dyan, gusto nyo ng magandang halaman. Ito, ang ganda na si Golden Miyagu. Golden Miyagus. So ako naman po ay tapos ng 4 years college, Bachelor of Science in Business Management, and then nakapagtrabaho naman po tayo sa as manager sa isang company. And then since 2020 nag-pandemic, doon na na-start tayo na mawala ng trabaho, na layout tayo. By that time kasi nung ma-layoff po ako, hindi ko po naisip talaga na magkakameron ako ng ganitong business. Kumbaga, nag-aantay lang din kasi ako ng opportunity na after pandemic, babalikan ba ulit ako nung pinasukan ko dati. I-message ba ulit nila ako. Pero dumating na lang talaga kasi sa point na hindi mo alam yung blessing talaga ni God kasi parang inano ko nung mother ko na hindi, magtayo tayo ng garden. Tutulungan kita, akong bahala sa'yo. So by that, pumasok sa isipan ko na why not nga na magnegosyo na lang ako, gayahin ko yung mother ko. Kasi nakita ko naman yung naging journey niya kung ano yung naging result. Ba't hindi ko gayahin? Para kumbaga in the future, siguro may balik ko rin yung itutulong niya sa akin. Yung flooring nyo dito, ang sarap lakaran kasi puro Opo. ipa. Opo. Bakit kailangan puro ipa? So nakakatulong din siya sir sa sa drainage, water drainage po ng ating halaman. Kasi pagka nasobrahan po kasi siya ng tubig, kalimitan po kasi naninilaw yung dahon, nanlalagas. Ayun. So kailangan po natin ng pinaka drainage niya. Kalimitan din po kasi sir, pagka yung halaman po ay lumampas na yung ugat at nasa lupa na lang tapos napupunduan siya ng tubig, doon na nabubulok yung pinakaugat Yung niya. pinakaugat. Opo. Tsaka ang ganda na rin tingnan pag dumadalaw dito sa inyo. Advantage naman po natin sa paghahalaman, since day one, kung maliit pa lang yung halaman, mabili man siya o hindi, okay lang yun. Pero kung hindi man siya mabili, kumbaga advantage pa rin sa atin yun kasi pag transfer natin siya sa mas malaking lalagyan o plastic bag, mas tataas kasi yung presyo niya. So wala pa ring lugi, wala pa rin talo, no? And then ang magiging talo na lang kasi natin dyan sa paghahalaman, it's either kung halimbawa napalaki mo na yung halaman and then namatay siya or natabuan siya ng sakit at hindi siya mabili. Yun lang yung magiging cons natin. Ito naman, one of the top 5 Ito po yung ating siplera naman. Mother plants. Mother plants na rito kung considered. Yung maliliit, magkano ito? Ito naman sir, yung maliliit natin, worth 35 pesos. 35 pesos. Apo. Dahil yung ating mga viewers, mainipin, gusto nila maganda agad paglagay sa kanilang bahay. Kung mother tree, makakabili ba sila sa'yo ulit? So kung talagang pagbibigyan po natin yung ating mga client talaga. Nasa magkano? So ito naman sir, medyo mahal-mahal. So estimated na sa 450 pesos. 450 pesos. Hindi yun mahal. Huwag mo natin sabihin mahal, kung nga. Kayang-kaya po ng mga viewers ng Agri sa Agri yung 450. Lalong-lalo na kung mga 3 piraso, 2 piraso, pang left and right sa kanilang pintuan. Yes. Ito ba indoor or outdoor? Ito sir, pwede po rin siyang pang indoor, pwede rin siyang pang outdoor. Pero mas maganda siyang tingnan pagka nasa outdoor kasi yung pagka-yellow ng dahon niya talagang matingkad na matingkad. Compare po kasi pagka nasa indoor po kasi siya, yung nagda-dark green po kasi yung kulay ng dahon niya. Oh, I see. Tsaka yung mga ganyan bang style ng ganitong kulay, variegated ba yan? O ganyan talaga yung natural nila? Meron po kasing isa pang klase which is yung talagang green na green. Ito po kasi yung parang variegated version na. Kaya ang ganda ng kulay niya. No? Kasi may combination accent ng dark green, light green, tsaka yung yellow or white. Yellow. So, ang ganda niya tignan. Yeah, so, talagang nakaka-inlove. Maganda siya tignan. Very striking sa mata. Malayo pa lang makikita niyo. Lalo na siguro kung isang hilera ng ganun ng inyong bakuran, marami ganitong kulay. Talagang nakaka-attract. Pwedeng magpa-picture.
nasa top 3 na tayo. Yes Ang po. ganda ng kulay. So ito naman po yung ating tinatawag na yellow pandan. Yellow pandan, Opo, or pandanus sa iba. pandanus. Pero hindi talaga siya pandan. O Or panda. hindi po, talagang ano lang talaga siya. Hindi pwedeng Yun yung tawag. ilagay sa sinaing. Ay, hindi po. Talagang ano lang talaga siya, pan-design lang. din po. Ornamental siya. Ornamental na halaman. Mukha siyang po. pandan yung dahon. Opo. Tapos ito, variegated din yung style niya. Parang variegated. O ganyan, Ay, siya ganyan po naturally. talaga, natural na po yan. Ang ganda na. Ngayon lang ako nakakita na ganito. Ang ganda niya din. Ito parang maganda siya yung parang bushy kung may landscape ka. Opo. Na kumpul-kumpul sila katulad Opo. nito. Mas ma-appreciate mo. At saka syempre po, yung iba po kasi nilalagay nila sa kawa, Mhm. tapos pinaka-spot nila, tapos Oo. nilalagay nila yung ibabaw ng mga white pebbles. I see. Parang centerpiece. Opo, gano'n. Ang ganda, no? Ito, magkano naman nabibili yung ganito? Ito naman sir, ibibigay natin sa halagang 80 pesos. 80 pesos yung ganito nakalaki. Opo, ganyan na po. Pero yung ganito kaliit, Yung ganyan naman po ay 35 pesos naman. 35 pesos. So, para lang siyang damo. Pero kung tutusin, yung nasa likod, nako-close up pa ng mga ano natin, cutaways, is mas lumalapad pa ng mga siguro mga 2 to 3 inches Opo. yung kanilang dahon. Opo. Lalo na po sa pagtagal po kasi niyan, Mm. dumadami po yung anak niya. Mas lumalaki siya, mas yumayabang. Mm. Nasa 1,000 piraso na ba na-out nyo dito? Dito sir, medyo marami na rin po talaga. Opo. Ayaw magpabisto ni sir. More than 1,000 na ba? O 500? Medyo gano'n na po. Galing ano. So, masasabi mo yung mga top 5 talagang very performing. Opo, tsaka kalimitin po kasi talaga to ginagamit ng ating mga supplier, ay ng ating mga buyers sa mga landscape po Sa talaga landscape nila. talaga. Ang ganda. Opo. And eto, gaano kabilis mo lang itong mapaparami pag nag-anak-anak sila? Para nagsusuhi-suhi lang sila. Opo. Tapos budding lang po, atin yun lang po siya. And then, Mhm. 1 or 2 weeks, okay na po siya. Mag-aana. So yung ganito, ideally, pag kumuha sila ng ganito kalaki na, mga ilang buwan pa nila hihintayin bago sila pwedeng paghiwa-hiwalayin Siguro kumuha. at least mga kapag na-maintenance nila ng maganda, at least 1 or 2 months. Mhm. Basta meron ng anak at medyo ganito nakalaki yung anak niya, pwede nang ihiwalay. Oh, babaakin Babaakin lang talaga din po nila. talaga. Kailangan nila may ugat talaga. I see. So potentially, eto, after 2 months, pwede nyo na paghiwa-hiwalayin, makakapag-produce na kayo mga ilang piraso siguro. Minsan po, pinakamarami na mga 3. Ganun. 3. Apo. Ayan. So sa mga gusto lang, mahaba ang pasyensya at gusto lang bumili ng ilang materyales, ganyan, pwede kayo magparami. Or kung gusto niyo naman, bumili na kayo ng marami, yun, ganyan. So, nakapag-produce tayo ng panibagong branch dito sa Padre Garcia, and then nakapag-provide tayo ng lote na 4,000 plus sa tulong na rin ng ating first branch na rin as Ornamental Plants Trading, at dito rin tayo nagbubuhay ng ating mga pambentang halaman. So, ngayon, dito na rin po tayo nag-i-stay at tinututukan natin itong garden, at dito na rin tayo nagpaparami ng ating mga magagandang halaman na isinusupply naman natin hindi lang sa mga landscaper, pati na rin sa mga seller natin. So meron na rin tayo mga sinusupplyan tulad ng mga malls, resort, at saka mga subdivision. Meron tayong mga LGU na sinusupplyan. Since medyo may kalawakan po itong ating bagong bukas na nursery, so nag-start po tayo ng pakonti-konti lang talaga. Hanggang sa ako din lang muna ang nagdidilig, nagbubuhay ng mga halaman, nagpaparami, hanggang sa inabot tayo na ilang taon from year 2022 up to now. Ngayon lang natin siya napuno ng halos punong-puno at nakakapag-supply din tayo dun sa mga kailangan ng ating mga legit na mga buyers. Since nakakapag-supply na rin tayo dun sa ating mga sinusupplyan sa iba't ibang lugar, so ako tinutulungan ko na rin yung mga mother ko, yung nanay ko na supplyan din siya ng mga halaman na since kung ano yung mga wala sa kanya na binubuhay ko naman dito sa bahay. Parang Christmas tree ang datingan. Yes po. Anong halaman po ito? Ito po yung ating tinatawag na maki plant. Maki plant. Isa to sa mga nabanggit mo kanina. Yes, na, opo. Ito ba hanggang gaano kataas siya lumalaki? So ito sir, pwede rin siya maging Christmas tree. At least mga 9 to 10 feet, mga ganon. Oh wow. Opo. So pang pang outdoor. Pang outdoor din siya, syempre sir. Mm. Tapos yung iba ginagamit din na syempre fence, kasi kita nyo naman po since dito po sa ating pwede siyang i-trim. Tsaka pag pinagsama-sama mo yung nagiging fence Magandang din talaga pang siya. fence din siya. Basta Opo. dikit-dikit ganito. Opo. So actually ito na yung pinaka parang ideal na Yes. sample sa Sample inyo. Kung pag itatanim nyo sila ng dikit-dikit na ganito, talagang hindi na rin makakadaan yung mga dayo. And ang isa naman nito sir, ganito kalaki. Ito sir, bali yung 3 feet natin sir, nagkakahalaga siya ng
120 pesos. Yung 3 feet. Ito, ilang feet ba to? Ito sir ay nasa 2 feet lang. Sa 2 feet. bali 70 pesos po. 70 pesos. Maganda na rin, no? Kayang-kaya na kung sa inyong bakuran, pang fence ninyo. Napakaganda. Or sa inyong farm, no? Kung inyong farm, gusto nyo magandang pang-welcoming sa mga bisita sa inyong farm at ecotourism na inyong farm, napakaganda ring pang fence. At during the holiday season, Opo. pwede nyo rin gawing Christmas tree. Yes, opo. Yeah. Ito ba sir, kung ilalagay nila sa malaking pot outdoor, pagka Pasko naman, bubuhatin lang nila, papasok sa loob ng bahay, pwede nilang i-decorate, hindi sila mamatay. Pwede po, pwede. Halos kalimitan po kasi yung ibang mga customer natin, lalo na pagka papasko, yun, bumibili lang sila para pang-decorate lang nila doon sa bahay nila. Lalagyan nila ng mga Christmas tree, Christmas lights. Oo, pwede. Lalo na. Pwede. So, pag malaki na siya, maganda na yung canopy niya. Apo, so nagiging ano din siya, nagiging cone. Kalimitan po kasi pagka meron na kami mga established na yung matataas na at may trim na, may shape na cone, yun po yung binibili na nila, hindi na sila nag-ano po sa maliit. Ayan. Direct na po. So, sa ilalim, pula. Pula. Sa Sa ibabaw po ibabaw, ay kulay green. Apo, white at green. White at green. Variegated din kasi may white na. Apo, Hindi, natural na talaga na yan. po yan. Ang ganda, ano? Apo. Ayan, so ang ganda, oh. So close-upan mo na muna para ma-appreciate nila dyan, tapos balik mo sa amin. Ayan, oh. So flex lang natin kung gaano kaganda. At close-upan pa natin mamaya sa cutaways yung pagka-red ng ilalim. So parang festive ito, pang Christmas, Apo, holidays, ang ganun. ganda tignan. Apo. Ito ba, pang outdoor o pang indoor? Pang outdoor lang po talaga Pang siya. outdoor din siya. Opo. Pag sa indoor, hindi siya masyadong... Hindi po siya gano'ng nagaganda po. Hindi po siya yung talagang kumakapal. At hindi po kagaya ng pagka po nasa outdoor talaga yung matingkad ng kulay niya, lalo na yung mga pagka-red. Mhm. Ayun po. Ito naman is gaano siya kalaki pagka nag-matured na. Ito ba nagiging parang bush din o... Nagiging ano din po siya. Nagiging bush din siya tapos pwede nyo rin siyang i-trim. Mhm. Ayan. Just like po nung... So may nasa parang loob. canopy rin siya na bilog. Opo, Ganun. pwede rin po. I Hindi see. naman totally bilog na bilog, pero lumalaki po siya. Yung pala nasa likod ko, Apo. medyo Yan po malaki yung sample. na. Ayan, Ayan po. so close up pa natin mamaya. Ang ganda niya tignan actually, no? Opo. Ito ba considered na one of the unique pa rin hanggang ngayon? Sa tingin ko po. Kasi sa mga ibang mga bahay na nabisita ko, napasyalan ko, mga hotels, hindi pa rin ako nakakita ng ganitong klase na Opo. ang ganda ng dahon, kulay pula yung ilalim, tsaka kulay berde ang ibabaw. Yung iba po kasi nire-request na lang din po ng mga client po natin na maglagay po talaga ng ganito. Ang ganda niya talaga tignan, no? So, itataob ka ng onte. Yan, no? Kita yung pula, tapos pag hinarap mo dito sa top is kulay green. So, parang type ko to. Na-inlove na ako dito sa halaman na ito. Pero ito ipangalagay sa harap ng garahe, sa harap ng bahay, no? Pwede po, pwede po. Ang ganda. Baka nakawin. Ito ba, paano ito paparamihin? Kung medyo malaki na siya, katulad nasa likod natin. Okay. Cuttings lang ba? So, dalawang klase po. Isang cuttings, isang markot. Okay. So, ang ginagawa naman po namin, markot po muna. And then, pag naibaba po namin yung mga markot, and then yung may matitira po kasi mga stem na pwede na i-cutting, saka naman namin siya puputulin para ipunla. Okay. Through ICU method naman po yun. Malaki ba yung, medyo mataba na ba yung kailangang sanga pag magka-cuttings ka na? Normally kasi sir, hindi mo kailangan ng sobrang nipis. Dapat yung at least nandun lang siya saksaktuhang mga katabaan lang tulad nito. Likas na mapayat yung ano niya. Mga stem niya. Kasi pagka sir mapayat, medyo bata pa yung sanga. So kailangan natin, hindi naman yung sobrang gulang, yung saktuhan lang po ito mga ganyan. Ayan, so ang ganda. At magkano naman ito nabibili? For only 20 pesos lang. 20 pesos, so pwede yung pakyawin. Siguro kung ito bibilihin mo sa syudad, kung sa malayo na sa Manila, sa mga ibang nursery, nagre-range siya sa magkano? Siguro sir, pagka nasa syudad na, mga at least 35 to 40 pesos. Mga siguro baka yung iba 50, 80 Opo, pesos mga ganun nabibenta na. Sobrang lala na kung 120 nabibenta. Medyo mabibisto natin. Pero malayo po ang biyahe. Kung sila ay umaangkat po at pupunta pa ng Padre Garcia, talagang understandable naman kung bakit tumaas na ng more than 100 pesos siguro kasi sa mahal na ngayon ng toll gate at travel mahal expense ng, po, mga tapos gas. yung effort pa lahat. Ayun, no? So ito na daw yung kanilang superstar. Yes. At mas Ako. marami. Kung kanina 1,000 yung kaninang ano yung pandan, yellow pandan. Yellow pandan. Ito siguro mga 5,000 ang naibenta.
Pero yan, so ibig sabihin ito talaga yung pinaka-superstar. Sir, ano pong halaman ito? Ito po yung ating dwarf pandakaki. Dwarf pandakaki. No? So sa unang tingin, para siyang white angel. Ano pong kaibahan niya sa white angel? Ang pinagkaiba sir nito sa white angel kasi, ang white angel kasi parang hindi mo siya pwedeng itrim. Bukod po doon sa dahon niya kasi bilog-bilog. Unlike po kasi nito, tulis. Ang pinagkaparehas lang po kasi nila, ang bulaklak nila. Halos nagkakaparehas po. White po yung bulaklak na meron pong at least 5 petals na kulay white. So madalas ito saan to nilalagay sa... So ito naman sir, kalimitan ginagamit naman sa mga fence. So ginagawa din itong mga bilog or sa groupings ng mga landscape and then itin-itrim. Ito kasi kaya talaga pwede mong i-shape siya. Pwede po siyang i-shape. Pwede po siyang pataasin na pabilog. Yan. So kung tatanim mo naman ng dikit-dikit, yun na yung sinasabi mo pang fence. Yes. So dikit-dikit siya ng ganon kasi talagang cluttered to yung kanilang parang canopy is yumayabong. Mayabong. Ayan. So yung mga ganitong kalaki, nasa magkano po ito? 40 pesos. 40 pesos. So, murang-mura. Kung kayo ay mag-open ng sarili nyo nursery sa inyong bayan, dayo na lang po kayo dito sa lugar ito ulit. Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas po. Ayan, sa Padre Garcia at marami po kayong mga iba't ibang klase na mga magiging stocks na magsusupply sa inyo na quality. Magiging kaibigan. Pwede nyo siyang kuning ninong ng inyong anak. Or hindi ko na sabihin ireto sa kasi may girlfriend na si Sir. Taken na. Ayan, so superstar. Bakit po ito talagang naging superstar? What's special about this? Bukod dun sa pwede siyang pang fence, ano yung pinaka na-attract yung ating mga buyers? Siguro sir sa bulaklak. Sa bulaklak talagang napaka niya ang ganda niyang tingnan. Marami siya mamulaklak. Marami po siya mamulaklak. Lalo na once na na-trim mo yung halaman and then yung mga bulaklak niya. Talagang marami, dikit-dikit. Yun yung nakakapagpaakit talaga sa kanya. I see. So, yung season ng pag-flowering niya, anong month? Wala naman time po. of the year? Basta alagaan niyo lang po, tuloy-tuloy po yung so, bulaklak whole year niya. round siya. So, kaya pala gustong-gusto. Opo. Whole year round, pwede siyang mamulaklak. At the same time, kailangan nyo lang talaga is alagaan. Alagaan po. Opo. Lahat ng bagay pag inalagaan, namumulaklak. Nagbubunga. Ang ganda, no? Masyado kang makata, sir. Dati kasi wala pa kaming business noon. So nangangamuan lang kami. So na-experience namin na parang ang ulam lang namin noon ay pritong tilapia lang, isa. Tapos kumakain kami sa lapag. Hahatiin namin yun, 5 kami. Hatiin namin yun sa 5. Tapos, kumbaga, yung maliliit na part, yun sa parents ko. And then yung sa malalaking part, yun yung ibibigay sa aming mga magkakapatid. And then, may compare ko naman ngayon, kumbaga, sa kasipagan nila, yung naging result kasi, kumbaga, overflowing naman yung dumating naman sa amin. Since yung pagiging masinop nila before ay natumbasan ng maraming biyaya. So, dahil sa sipag at tiyaga ng aking mga magulang, tulad ng isang pag-aalaga ng halaman, so nagresulta ito ng maraming bunga at maraming binhi. Tulad na lang ng kinararatingan ko ngayon. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa mother ko na since day one, mula nung mawalan ako ng trabaho ay talagang tinulungan niya ako na magkameron or mag-start ng bagong journey na kung ano meron ako ngayon. At saka syempre, gusto ko rin magpasalamat sa kanya doon sa mga knowledge na tinuro niya sa akin since mula nung pagkabata na talagang nagagamit ko ngayon kung anong meron ako ngayon. At saka syempre, since tinuruan niya ako mula nung maliit ako at nagagamit ko na ito sa garden natin ngayon, mas inaaral ko pa or mas ini-improve ko pa yung mga knowledge na itinuro niya sa akin. At saka syempre, gusto ko rin magpasalamat sa father ko, sa tatay ko since wala na siya, nasa langit na rin siya. So, magpapasalamat ako sa kanya dahil ginagabayan niya ako palagi para sa mga journey na tatahan pa namin araw-araw. So yun guys, so iniimbitahan ko kayo na i-follow at i-like yung aming page na Rinas Ornamental Plants Trading at para makita ninyo araw-araw yung aming mga post at saka syempre yung pag-flex ng ating mga magagandang halaman na binubuhay dito sa ating nursery. Syempre, gusto ko rin pong pasalamatan yung unang-una yung mga katulong ko dito sa garden, sila Kuya Norman, tsaka si Ray. Tsaka syempre yung ating mga suki dyan sa Laguna, sa Silang, meron din tayo sa Tagaytay, minsan sa Bulacan, na ating mga sinusuplayan. Again po, sa mga naghahanap ng supplier na nursery, nandito lang po sa Padre Garcia. Punta lang uli kayo sa description. Pogi pa ang inyong bibisitahin dito.
Napakaganda ng kanilang area, very cozy and very humble, and pinakamaganda is very accommodating. Sir, pasalamatan mo ulit ang iyong mga suki at mga future suki ng Agri sa Agri. Sige po. So gusto ko lamang po magpasalamat dito sa ating mga suki na lalo-lalo yung mga bumabalik na mga client natin from Laguna, from Tagaytay, from Talisay. Siyempre meron din tayong mga taga Bulacan, taga Silang. So thank you so much po sa pag-support po dito sa ating nursery garden. Ayan. Agree ka ba sa Agri? Agree sa Agree. Don't forget to like and subscribe.